Hallelujah. Ngayon naman po, darako po tayo sa ating, kumbaga, kung sa testimony, binusog po tayo, bubusugin din po tayo ng isang lingkod ng Diyos na naghanda po para magbahagi ng salita ng Panginoon. Tinatawagan ko po si Sir Jerome. Good evening, magandang gabi. Mayad nga gabi. Nag-aaral na ako magtuyo din eh. Anyway, ako po inatasan ng ating good pastor na mag-mensahe ngayong gabi. Before we start, let us pray. Father God in heaven, Lord, gawin niyo po akong instrumento sa pagbahagi ng iyong salita. Akin po itong mailihad ng tama at maintindihan po ng makikinig. Lord God, ito po'y magsilbi sa aming pagkain sa aming spiritual na buhay. In the name of Jesus, Amen. Okay, sino dito yung nakaranas ng failure? O sino na dito yung nag-fail? No? Sino dito yung nagkaroon na ng disappointment? O yung naging unsuccessful sa buhay? Now, alam natin tayong lahat ay nagkaroon na ng mga bagay na iyon. And maliit man or malaking sitwasyon. No? And the question is, bakit ba tayo nag-fail? And bakit ba tayo nagkakaroon ng disappointment? No? Bakit ba tayo naging unsuccessful sa mga ginagawa natin? No? Yung naging action natin. No? Have you ever experienced na minsan dumating kayo sa point na sana ganito na lang yung ginawa ko, sana ito na lang yung ginawa ko, sana dapat ito na lang. Marami tayong mga sana sa buhay. And you know what, this evening we will talk about at all costs follow God. Alright? The reason why hindi ka nagiging successful sa buhay because you did not follow God. Okay. If you have Bible, open your Bible in the book of Matthew chapter 19 verses 16 to 22. Babasahin ko po sa SND version, Tagalog po. Ang mayamang pinuno. This is a conversation between Jesus and a ruler, rich ruler. Verse 16. Narito, may isang lalaki lumapit sa kaniya at sinabi, "Mabuting guro, anong mabuting bagay na dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" Sinabi niya sa kaniya, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang at iyon ay ang Diyos. Ngunit yamang ibig mong pumasok sa buhay, sundin mo ang mga utos." Sinabi niya sa kaniya, "Alin sa mga kautusan?" Sinabi ni Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa hindi totoo, igalang mo ang iyong ama at ina, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili." Sinabi ng binata sa kaniya, "Ang lahat ng mga bagay na ito ay nasunod ko na simula pa sa aking pagkabata. Ano pa ang kulang sa akin?" Tugon niya. Sinabi ni Jesus sa kaniya, "Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong tinatangkilik at ibigay mo sa mga duka at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. At ibigay mo sa mga duka at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, halika at sumunod sa akin." Ngunit nang marinig ng binata ang pananalitang ito, namigati siyang umalis sapagkat napakaraming ng kaniyang ari-arian. Okay, no? Look at verse 21, no? So po ulitin, no? Sinabi ni Jesus sa kaniya, "Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong tinatangkilik at ibigay mo sa mga duka at magkaroon ka ng kayamanan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit." Alam niyo po, following God is not an easy way. Well, siguro may mga tayo bilang tao, na-experience ko na following God,
it is a easy way kapag hindi ka totoong naglilingkod. Ano po? No? Is na-experience na po ba yun? Nagsisimba ka. Okay naman. Wala namang mali. No? Tinutugon mo yung mga salita ng Panginoon. Tama naman. Nagbibigay ka ng nagiging mabuti ka sa kapwa mo tao. Tama naman. Pero the question is, totoo ka ba talagang naglilingkod o naniniwala sa Panginoon? Sometimes, pinapalo lang natin yung Panginoon, yung kanyang salita, pero yung puso natin, hindi naman kasabay sa pagpalo sa Panginoon. So, ano po ba dapat natin gawin, Brother Jerome? Isa sa pinakamahirap, and ito, ang pinaka-way, no, na dapat natin gawin as a Christian is surrender everything to God. No? In the book of Santiago 4:7, no, sa magandang balita na version, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Alam niyo po, yung word na surrender o yung term na surrender, yun yung pinakamahirap na gawin. In terms of financial, bilang tao po, hindi natin kaya 100% siguro. No? Sa maliit halaga kaya natin, pero pag sa malaking halaga na, nagkakaroon tayo ng questions. Yun ang kahit sa ibang bagay, sa time na lang, hindi na lang sa financial. Ang hirap i-surrender yung time sa Panginoon. Bakit? Kasi nagtatrabaho ka, dami mong ginagawa, and especially dito sa Bethel Church, yung schedule natin, kung mapapansin niyo po ay fully booked tayo. May everyday prayer, and mayroon tayo 24 hours prayer. So napakahirap niya. Pero ang sekreto po sa eternal life, kagaya ng verses na 16 to 22, conversation ito about sa eternal life, yung sekreto po ay surrender sa Panginoon. Isa sa hindi ganun kadali gawin, no? Pero pag unti-unti niyo pong sinurrender yung buhay niyo sa Panginoon, unti-unti po kayo magkakaroon ng eternal life. And yung eternal life, hindi lang yung buhay na walang hanggan. Alam niyo po eternal life, kasama po dyan yung mga blessings. No? And habang nag-study ako, ano ba yung eternal life? Ano ba yung sinasabi ng Panginoon eternal life? No? Hindi lang pala yun yung buhay na walang hanggan. Pag nagkaroon ka ng eternal life, ibig sabihin po nun, nagkaroon ka ng spiritually interaction sa Panginoon. And pag nagkaroon ka ng spiritual interaction sa Panginoon, diyan na po magiging successful ang buhay mo. Alam niyo kung bakit? Kasi lahat ng gagawin mo ay ino-honor mo yung Panginoon. No? Nagsasubmit ka sa Panginoon. Kasi pag nag-surrender ka, it means nagsasubmit ka sa Panginoon. And lahat ng gagawin mo sa buhay mo ay hindi ka na magiging unsuccessful. Kasi once na sinurrender mo yung sarili mo sa Panginoon, meaning nag-submit ka sa Panginoon, ang kalooban niya na masusunod. And pag nagsubmit ka sa Panginoon, yung mga pangarap mo magkaroon ng kotse, pangarap mo magkabahay, pangarap mo magkaroon ng pamilya na maayos, pangarap mo magkaroon ng mawala yung mga karamdaman mo, lahat po yan mawawala. Alam niyo po kung bakit? Kasi sabi sa Mateo 19, chapter 19, verse 26, tinignan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. So meaning, pag sinurrender mo na yung sarili mo sa Panginoon, ibig sabihin po nun, nasa Panginoon ka na. Hindi ka na sa sarili mo. Kasi sinabit mo na yung sarili mo, ngayon, lahat ng mga bagay na gusto mo, magagawa mo na. No? And, of course, no?
pagkasama natin ng Panginoon, walang anumang bagay na makapagsabi na mali yung ginagawa mo. Kasi guided ka na ng Holy Spirit ng Panginoon. And gaya po ng ating title, at all costs, follow God. At sa muli po, isa sa pinakamahirap gawin, surrender po natin yung sarili natin sa Panginoon. And lahat po ng bagay ay mangyayari sa buhay natin. At yun lang po. Medyo maikli lang po yun. Anyway, maikli lang po yung aking mensahe. At yun na po ang aking gustong iparating na at all costs, follow God. Mahirap, pero kakayanin. Kasi kasama natin ang Panginoon. Yun lang po at maraming salamat.